we seek your direction in our decision-making process. Help us to listen attentively to one another with open hearts and minds. May we not be quick to judge or criticize, but instead seek to understand different perspectives. We pray that you will give us the discernment to make the best decisions for the greater good. We trust that you will guide us on this path and lead us to the reach a consensus that reflects your will. May our words and actions be guided by your love and grace. In your mighty name, we pray. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat and welcome to the Regional Orientation Seal of Good Local Governance for Barangay. I am Jacqueline Rose Bio Vicente and I will be your MC for this activity. Since we are conducting virtually po, kindly mute your microphones during discussions para maiwasan po natin ang mga unnecessary noise at para mas maging smooth ang ating discussion. For our questions and concerns, maaari po natin gamitin ang chat box right after ng mga presentation and we will accommodate your questions and clarification. Or pwede po nating erase ang ating virtual hand and address your questions right after the discussions. And lastly po, sa mga hindi pa po nakapag-attendance, kindly accomplish na din po ang attendance na makikita po sa ating chat box. So, good morning po sa ating lahat. Ready na po ba tayo for our orientation? Pa-thumbs up naman po ng like or heart react po sa ating participants. Okay, I think ready na po ang lahat. But before that, I would like to acknowledge the presence of our dear participants. Let's start po from DILG Regional Office 3. Our Regional Director, Attorney Anthony C. Nuida. Good morning po, RD. Morning. Morning, Jackie. Morning, everyone. Good morning po. From Local Government Monitoring and Evaluation Divisionship po, Boss Larry Hernandez. Good morning po. Good morning, boss. And joining us today, our DILG cluster heads, CMLGOOs, and SGLGB focal persons. Good morning po. Let's start po from DILG Aurora, headed by Provincial Director Sir Ener Cambronero. Good morning, PD. Makakasama din po natin mula sa DILG Bataan, headed by Provincial Director Belina Herman. Good morning po. Kasama din po ang DILG Bulacan, headed by Provincial Director Mirby Apostol Fabia. We also have participants from DILG Pampanga, headed by Provincial Director Myra Moral Soriano. Good morning po. From DILG Tarlac naman po, headed by Provincial Director Army B. Bactal. Kasama din po natin ang DILG Nueva Ecija, headed by Provincial Director Attorney Ofelio Taktak. From DILG Zambales naman po, we have Provincial Director Martin Porres Moral. Siyempre po, kasama din po natin ang DILG Olongapo, headed by OIC City Director Melissa Nepal. We also have participants from DILG Angeles, headed by City Director Yvette Cosio po. Good morning po, CD. Again, magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa ating regional orientation. Now po, to formally welcome you and deliver his opening message, let's have our Regional Director, Attorney Anthony C. Nuida. Thank you. Good morning, everyone. Sa LG Med, of course, it's Larry. To all the PDs, nakasama natin ngayon, MLGOOs, SGLGB, focal persons. And sa inyo po lahat, magandang umaga. We are here again the other day, or just last week, we conducted several activities related to the seal of good local governance because
the assessment period is about to start for the SDLG for the municipal 2027. Now this time we will be discussing and we'll be talking again about still another seal of good local governance for the barangays. Although we understand the concern of some of our field officers in particular about the implementation na nagkakasabay po sila based on the policies issued by our central office. We are trying, si Ms. Larry, we are trying to negotiate with the NBOO and the concerned offices at the national office if we can make some adjustment on the timelines. But still, while wala pa rin po yung changes sa policy, we will continue sa makakaya natin to also implement SGLGB because this is equally important with that of the SGLG. Alam naman natin that the Seal of Good Local Governance for Barangay is also a performance assessment and recognition system that aims to give distinction to barangays with remarkable performance across various governance areas. It's but logical that we give award, we recognize the best municipalities, cities, and provinces. So we will also have to recognize the barangay. Alam naman natin na sila yung directly kasama ng mga mamamayan natin, nakakausap ng mga tao. And then we have to make sure that what they are doing are up to the standards set by our department and other national government agencies and what are required by different laws, rules, and regulations. So it intends also, of course, to encourage barangays to continuously progress in delivering efficient, equitable, and quality public services. It puts primacy to integrity and good governance as pillars of meaningful local autonomy and development. Hindi pwedeng yung municipal app lang ang talagang mag-e-effort to ensure good performance, but napakahalaga na yung ating mga barangays also are doing their share. So again, the purpose of the program is to assess performance of barangays and generate information that are useful in policy formulation or program development, both at the local and international government levels. So for this year, again, the DILG will be assessing the 42,046 barangays nationwide, and for us here in Region 3, we will be assessing 3,102 barangays. Last year's assessment results, hindi na ata ito 3,102, Ms. Larry, 3,105 na ata. With the 3 new barangays in San Jose del Monte, Bulacan. So last year assessments, the first year of it after the pilot run, first year assessment, we endorsed 159 barangays as potential passers. But only 51 barangays in Region 3 hailed as national passers. So 51 lang po yan. Relatively, compared to the national average, I think mataas na rin. So for this year, the same principle as last year, 3+1 will apply, 3 core governance areas dapat maipasa in at least 1 essential governance areas. So alam naman natin, and it will be discussed extensively later, what are the core governance areas, financial administration and sustainability, disaster preparedness, safety, peace and order, and the essential governance areas, social protection and sensitivity, business friendliness and competitiveness, environmental management. So in this year's assessment, hindi lang gusto nating may pumasa at mas malaki ang pumasa, but we will be preparing the LGUs because eventually, just like the SDLG before, eventually maging all-in din ito. Di ba, Ms. Larry? Parang SGLG noon, nagsimula sa 3+1, 4+1, eventually naging all-in doon sa 6 indicators natin or areas of governance. So we hope that this year, siyempre mas mataas po ang nakuha nating passer than last year, and hopefully at least all the municipality will have a passer
dito sa SGLGB. Sana lahat na po, and that means kung lahat ng bayan natin, that means 130 o 120 citizen municipalities, 130 citizen municipalities, and that's 130 passers. Pero ngayon naman may mga bayan na marami po yung pumasa, no? Na barangays. So hopefully after the Beneo na naging aware na po yung mga barangays natin, yung mga bagong pong barangay officials, that there is this assessment na ginagawa tayo on SGLGB, and I hope that for the first few months na prepare din nila yung mga barangays nila for the assessment. And hopefully their barangays will get moderately functional and highly functional BBIs in the other areas na tinitingnan din. Kasi itong sa BBIs, which we emphasize also during the PNAU training, ay isa sa mga areas na tinitingnan. Kailangan makakuha sila ng moderately functional and highly functional sa BBIs para makonsider sila eligible and qualified for further assessment. Ibig sabihin, kung hindi na sila pumasok doon sa BBIs pa lang, wala na, hindi na sila ma-assess for the other areas. So I hope that we can again exert extra effort on this. I know that it's not that easy because we are full with all this assessment and all the things that we are doing, but we still try to implement this program, and hopefully we will be more successful this year than last year. But of course, bago ako magtapos, gusto ko pa rin i-congratulate yung 51 LGUs, magigiting na 51 LGUs, barangays pala, na pumasa sa mga MLGOs po na talagang nag-exert ng extra effort. Maraming salamat and congratulations to all of you. Again, good morning everyone. Maraming salamat po for joining us in this activity. Thank you po, Arditon, for that warm welcome. Thank you po. So, nandito rin po, I would like to acknowledge the presence din po, the performance assessment team members, local planning and development coordinators, LNB and SK presidents, and our CSO and LRI. Thank you so much po sa pag-attend dito sa orientation. Apo. Before anything else, to document this orientation, may I ask everyone na i-open po ang ating cameras for our photo opportunities. Kindly hold your beautiful smile po for about 5 seconds. Ay, pa-open po muna ating camera. Okay, on my count po. 1, 2, 3, smile. Okay, pakitagalan lang po ang yung smile. Next page. Second page po. 1, 2, 3, smile. Third page. 1, 2, 3, smile. Fourth po. 1, 2, 3, smile. Fifth page. Okay na po ba? Okay, yon. Thank you so much po sa inyong lahat. Okay na daw po. Thank you po. Okay, to officially start po our discussion, may we call on our LG Med Chief, Boss Larry Hernandez, to present the overview of Seal of Good Local Governance for Barangay. Hello Thank po, you, Boss. Jack. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. Nabanggit na ni Sir kanina that despite the fact that sabay-sabay yung assessment natin for the SGLG as well as other program together with this SGLGB, we try to schedule our orientation po so that we could also start asking the barangay to complete the documentary requirements to po. Ang gagawin po namin ngayong araw na to is we will be discussing with you, and then the forms were given also yata na sa inyo dahil yung memo bumaba na. No? Next slide. So ano po ba ang Seal of Good Local Governance para dun sa mga bagong miyembro po, yung miyembro po ng ating assessment team, as well as yung mga barangays na nandito. We could not accommodate everybody po, paumanhin po. But we will allow some barangay officials to come in
since limited lang po yung aming slot ngayon dito sana. But it is, marami pa pong pwedeng pumasok kasi nasa 168 pa lang po tayo. 1,000 naman po ito. Kaya you could ask some barangays to come in dito po sa ating Zoom meeting ngayon, yung araw na to kasi sayang naman po yung slot. Pwede pa naman po silang pumasok. But magiging first come, first serve na lang po muna tayo. So, merong mga barangay officials na po tayong naka-in at alam naman po natin, a large percentage of our barangay officials are newly elected. Yung binanggit po ni RD kanina na 3,102 barangays ang i-assess natin. Tama po na 3,102 pa lang po ang i-assess natin. It's because kay start pa lang po ng mga barangay officials natin rather sa 3 bagong barangay po ng San Jose del Monte. So exempted pa lang po sila ngayon dito but we are also encouraging them to complete or tignan po nila yung mga requirements para paghandaan ngayong taon na to. Ano po? So ano po ba ang seal of good local governance for barangays? Ito po isang performance assessment at recognition system din po designed to distinguish barangays na meron po mga outstanding performance across various governance area. At ito po ay naglalaya na ma-encourage din po kayo na continuously progress in delivering efficient, equitable, and quality public services. At ito po ay binibigyan primacy sa integrity and good performance bilang pillars po of a meaningful local autonomy and development. Next slide. Ano po ba yung mga legal na basihan natin dito? The first one is Section 5 of Article 2 of the Philippine Constitution na kung saan nakasaad po na yung maintenance of peace and order, protection of life, liberty and property, and the promotion of the general welfare ay napaka-essential po for the enjoyment by all the people of the blessing of democracy. At meron din po tayong Section 17 ng Local Government Code, particularly paragraph B number 2, yung item number 2 that declares the provision of minimum basic services and facilities in the barangay. Nandyan din po yung Executive Order number 138 which pertains to the full devolution of certain functions of the executive branch to local governments, yung creation po ng Committee on Devolution and for other purposes na kung saan po ay nabanggit na ang national government is fully committed to the policy of decentralization enshrined in the Constitution and relevant laws. So, ibig pong sabihin, may mga trabaho na po yung national government agencies na na-devolve na. Hindi lang po sa ating mga higher LGUs na provinces, cities, and municipalities, pati po sa barangay, meron na rin tayong mga devolved functions sa mga barangay. Andyan din po yung Section 5, Paragraph A at Paragraph B of the Rule 2 of the Implementing Rules and Regulation po ng 6975 na kung saan po yung mandate ng department po is assist the President in the exercise of general supervision over local governments at i-advise po ang Presidente sa pagpapromulgate po ng mga polisiya, rules and regulation at ibang issuances po para po sa general supervision over the local governments and on public order and safety. Happy birthday. We have also Section 3, Paragraph 8 and Paragraph M ng at ang Section 16 ng Local Government Code na kung saan po ito ay nagpo-provide na there shall be a continuing mechanism to enhance local autonomy not only by legislative enabling acts but also by administrative and organizational reforms. At the last one is the Section 5 of the SGLG Act of 2019 na kung saan po ay sinasabi niya na ang power and functions of the Council of Good Local Governance, which includes conducting an evaluation of the performance of LGUs for purposes of determining the need for enhancing or continuing the seal of good local governance in barangays and recommending any amendatory legislation. Ibig po sabihin,
karugtong po ito ng SGLG for local government units. Ang purpose po nito is magkaroon tayo ng performance assessment na kung saan i-assess po yung performance ng barangay, magge-generate po tayo ng information na pwede po magamit natin for policy program development both at the local and national government levels. At one audit, ang gusto po namin, magkaroon na tayo ng isang audit lang para sa mga barangays in response to the clamor of the DILG field offices and barangays to integrate na sa SGLGB yung mga various barangay-based institutions functionality audits. At yung CapDev intervention po natin, ang magiging basis po nito ay ang SGLG na rin po kasi makikita po natin kung ano bang mga pangangailangan po ng barangay. This is pursuant to DILG MC 2021-067 na kung saan po ay mag-a-adapt ng capacity development framework in the planning, design, and implement sa mga local government units. Next slide. Ang coverage po nito, kung mga nakaraang taon po, piloting lang tayo, pero nag-start na tayo last year na lahat ng barangays ay kasama na po dito. At dito nga, nabanggit na kanina, 1,302 barangays muna. But for next year, we have 1,305 barangays. Ang assessment criteria, nabanggit na rin po ni RD kanina, meron tayong principle 3+1. So nag-a-apply po ito sa mga barangay. Kailangan pong ipasa ng barangay ang 3 core governance area and at least 1 essential governance area. Next slide. At ito po yung aming binabanggit na mga core areas. At meron po itong mga core areas po, governance areas po natin. Ito yung mga fundamental indicators that ensure governance, particularly in delivering essential public services. Sandali lang po i-click ko lang to. They assess the effectiveness of key programs and projects in terms of financial accountability, peace and order, and protection of life and property. At yung essential governance areas naman po natin, these are indicators encompasses providing basic social welfare services and promoting business and income generating activities. Andito po sa ating screen yung ating mga binabanggit na mga core areas. At meron po tayong financial administration, disaster preparedness, safety, peace and order, social protection and sensitivity, business friendliness and competitiveness, and environmental management. Na sa tingin po namin itong 7 ito ay inyo ring mga mandato base po dun sa mga legal basis na pinakita natin. At tama po si Sir, kung ngayon 3+1 tayo, kagaya po ng Seal of Good Local Governance ng force provinces, cities, and municipalities. Ito po ay maasahan natin sa mga susunod ng taon. Ito po ay kailangan nating tugunan or kailangan po nating makita na kayo po ay ang mandato ninyo base sa 7 governance area ay inyo pong nagawa. Next slide. Ayan. Last year, we have 39,623 barangays po yung na-cover natin, which is 94.25%. At meron po tayong 1,028 or 2.59% lang po na passers. Next slide. So, tignan po natin ang status ng Region 3. So, sa 3,102, meron po tayong 244 na pumasa sa financial administration. Meron pong 964 sa disaster preparedness. Ibig sabihin, marami-rami na yung mga LGUs natin na ginagawa ang trabaho niya. Safety, peace and order po, meron tayong 766. While dun sa essential governance area naman, like social protection and sensitivity, we have 344. Business friendliness and competitiveness po,
business friendliness and competitiveness, meron po tayong 1,091 plus meron tayong 999 environmental management po. So meron po tayong pumasang 51 which is 1.64% lang po. So parang nandun tayo sa baba, hindi po tayo sanay. Hindi sanay ang Region 3 na mababa po ang percentage of passing. At kung makikita po natin dito on the screen, kung malinaw po sa inyo, ang Region 13 ang may pinakamaraming passer. So mababa po tayo, nandun tayo sa mga lowest 5 yata. Lowest 5 po. Kaya medyo yung challenge po ngayon sa ating mga local government operations officers as well as the team plus the LGUs plus the barangay is on how to increase this 51 passers last year. Next slide. So, ito po yung inassess natin, 3,102 barangays last year. But ang in-endorse po natin sa NBOO as potential passers are only 159. But out of the 159, we were able to deliver 51 barangays. Next slide. Ito po yung ating mga SGLG passers per barangay. Meron po tayong isa sa Aurora, isa sa Nueva Ecija, 21 po bots sa Bataan at Bulacan at 7 sa Pampanga. Ito po yung mga barangays, hindi ko po iisa-isayin, ipapakita ko lang po sa inyo on screen, no? Ito yung sa Aurora at saka sa Bataan. Next slide. Ito pa rin po sa Bataan to. Bataan and Bulacan. For Bulacan alone, Bulacan pa rin po. Next slide. Nueva Ecija and Pampanga. So may adjectival rating and functionality of the BBIs. Yung functionality po ng mga BBIs natin, may mga barangay-based institutions tayo na na-create pa previously dun sa isang ibang administration. But sa ngayon po tayo nag-create pa rin po dyan. Nag-create tayo, nag-organize tayo ulit ng mga BBIs. At based on the cumulative total of sub-indicators in Annex 3. May Annex 3 po yung format. At yung ratings po ng mga CES barangay will be automatically generated through the SJLGB Google Sheet. Meron po tayong isang Google Sheet na kung saan upon data entry po at the city municipal level, papasok na po yung data at yung makakakuha lang po ng grado na nasa moderately functional at highly functional BBIs lang po ang magka-qualify po or eligible po for further assessment by the regional and as well as the national at the national level. Next slide. So ito po yung mga barangay assessment forms and tools natin. Meron tayong barangay documentary checklist na later siguro ipapakita sa inyo. Meron tayong data capture form at meron din po tayong technical notes. Bawat indicator po ay makikita natin kung ano ang hahanapin at may explanation po na para mas maintindihan. Kaya meron po tayong technical notes na ginagamit. Meron din po tayong City Municipal Consolidated Performance Assessment Form. Meron din po tayong Provincial Consolidated Performance Assessment Form at kami rin po dito sa region ay mag-prepare ng isang Regional Consolidated Performance Assessment Form. Next slide. Ang platform po natin na ginagamit ay talagang ini-encode po natin doon sa Google Sheet. At ito po yung main platform natin ngayon, particularly sa online data entry po natin at yung web reports at yung assessment form and tools. Pwede po nating i-download at re-upload sa Google Sheet. Downloading and re-uploading po is highly discouraged to avoid duplication of data entry. So hindi po basta-basta kung sino-sino lang ang pwedeng magpasok ng data or mag-download. Kung minsan po kasi may mga insidente na nabubura. Nabubura po nila yung data kaya ito po highly discouraged na at limited lang po yung mga tao na pwedeng
maka-access para po dun sa re-uploading or downloading ng SGLGB dun sa Google Sheet. Next slide. Ito po yung structures, compositions, roles, and responsibilities. Sa ating pong barangay assessment, the Sangguniang Barangay members, together with the Sangguniang Kabataan po, shall participate to ensure a comprehensive assessment. At ang role po ng barangay ay, ang punong barangay po ay siguraduhin po na nakapag-submit ng mga barangay documentary, checklist, and all required means of verification. No po? At ito ay sa ating SGLGB assessor na pinangungunahan ng ating DILG officer. No po? At in adherence na rin po ng Annex 2 doon sa ating guidelines, all po ng barangays and barangay secretaries shall ensure proper compilation of documentary requirements and means of verification in hard copies. Ito po ay isasubmit natin sa ating DILG officer as the lead of the SGLGB assessor. And then the barangay secretary shall scan the package documents and submit the PDF file to the CMLGOO para po pag nag-assess sa inyo, nag-revalidate sa inyo, meron po kayong hawak. Ang kailangan lang talaga ay PDF files for the CMLGOO. Stand corrected on that. Ang isasubmit lang sa ating CMLGOs will be scanned copies. Will be scanned copies, no po? At the barangay secretaries shall scan the package. Yan po. The barangay secretary shall retain the original hard copies and submitted documents in case of on-site inspection by the SGLGB assessors or validation teams. Baka po kasi bigla bisitahin kayo ng regional or mismo ang national po ang magbabalidate. Kasi nung mga una po kami sa SGLG, wala po kaming assessment. We are only doing the documentary review. Baka ngayon po, kahit may documentary review, magkakaroon din ng validation process from the provincial level or the regional level. Next slide. Ito po yung mga assessment team natin, yung Component City Municipal Assessment. Yung CMLGOO shall serve as the SGLGB assessor at imomobilize po yung other DILG organic personnel in the conduct of the assessment, especially ang mga cities and municipalities po ay mararaming barangays. Marami po tayong mga LGUs na lampas po sa 40. Meron pa nga po tayong 81 barangays, may 50, 60 plus. Kaya kailangan pong immobilize talaga yung mga tao ng DILG para po magawa itong assessment na to. At ang DILG officer po natin ay kailangan masigurado niya na kumpleto yung means of verification. I-evaluate po niya talaga yung barangay performance at siguraduhin niya na na-assess po yung mga barangays sa 3 core areas at 3 essential governance areas. I-accomplish po yung data capture form. In-code pa rin po niya yung assessment data sa SGLGB Google Sheet. At i-accomplish po yung CMC PAP po. Kailangan po nating may accomplish yun. At isasubmit po yung mga scan copies ng mga signed DCF at saka ng CMC PAP po to the PPAT. Yun po sa provincial level pa lang po ito to the SGLGB Google Drive at siguraduhin po na kumpleto yung assessment certification encoding within the time frame schedule po natin. Next slide. Sa mga highly urbanized city, independent component cities, meron po tayong HUCs dito but we do not have independent component cities. Ang CIDER po ang magsisilbing SGLGB assessor at imomobilize din po yung mga DILG organic personnel kung napakarami po ang kanyang barangay. At yan din po kagaya ng dapat gawin ng ating City Municipal Local Government Operations Officer. Pareho lang po siya, pero parang hindi na po siya dadaan sa PPAP.
Diretso po siya sa regional level. Next slide. Ito po yung Provincial Assessment Team. Ito po ang bumubuo ng Provincial Assessment Team. We have the DILG Provincial Director as the team leader. Assistant team leader is the Provincial Planning and Development Coordinator. Ang mga biyembro po ay Liga ng mga Barangay Provincial Chapter President, President ng Panlalawigang Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan, representative from civil society organization or local resource institutes na accredited po ng probinsya. At ang secretariat, it's the DILG SGLGB provincial focal person and personnel from Provincial and Planning and Development Office. Ito po yung sa ating sa PAT na sila talaga yung kukumpleto bago po ma-submit sa DILG Regional Office yung mga dokumento. Next slide. At regional assessment, it's our DILG Regional Director, ang inyo pong lingkod, ang magsisilbing assistant team leader at miyembro po namin yung LNB Regional Chapter President. Meron din pong representative from civil society organization. Meron tayong local resource institute din po. At ang magiging secretariat po is the focal person na manggagaling po sa division din namin. Next slide. So ito po yung phases of implementation at yung schedule at responsibility. Data gathering, assessment, certification, and online data entry. Ito po ay ang naging basihan namin dito ay yung memorandum circular po na inilabas para po na binigay sa ating mga DILG officers at sa mga barangays na rin po. But nabanggit din po ni RD kanina, we are trying our best na magkaroon po ng adjustment sa schedule. Actually, last Saturday, we were with the USEC Balmosina and NBOO Director Laurio at kinausap po namin sila kasi sabay-sabay SGLGB, SGLG plus the road clearing na yung road clearing at SGLGB are under the National Barangay Operations Office. Kaya pinakiusapan po namin sila at actually ngayong oras na to, they are having their meeting para po pag-usapan yung adjustments ng schedules. So by July to August po, sana may validation, review, and certification po at the provincial and regional level. At sa September, magawa po ng National Barangay Operations Office yung National Calibration and Validation. Bakit po natin ito minamadali? Since it's form part of the assessment for the SGLG for our barangays, ay for the provinces, cities, and municipalities. Meron pong isang indicator na nakalagay doon that percentage of performance or percentage of participation rather ng mga barangays sa SGLG. For this year, it is just the participation, but I think next year, it will be the number of passer. Ngayon po kasi at least 50% of the barangays shall participate in the conduct of this assessment. Next slide. At yung final phase po final selection po natin will be on October to November. And the exit conferences po natin is from November to December. Kailangan po natin kasing i-present yung results sa ating mga barangay officials so that they could look into the possible interventions na pwede po nilang magawa para matugunan yung mandato nila base sa SGLGB. Next slide. At sa ngayon po, meron tayong tinatawag na 3-year indicator system. Starting po ng 2024, i-introduce ito sa barangay para po makapag-prepare sila sa mga succeeding assessments. Kumbaga po, nakalatag na lahat ano ba yung dapat hanapin, even the profiling of the indicators, nakasama na po yan lahat. At yan ay mapaghahandaan po niyo. At since 2024 po, nag-start yung 3-year indicator system natin. By 2027, tama ba? Yes, 2027, may mga bago na pong indicators na lalabas
At sa ngayon po, hanggang 2027, kung ano po yung mga indicators na ginamit ngayon, including the profiling, wala po itong mababago. Pero may implement po by 2027. Next slide. Okay, I think that's my last slide po. And I hope pagkatapos po nating tama na ako dito, Pati, no? Pagkatapos po nating mag-orient, yung mga barangay officials na pinayagan po namin makapasok could now start. Nakita po natin, 51 lang. Parang hindi kami sanay na, na mababa yung performance ng Region 3. At later, sasabihin sa inyo ni Fatima kung ano ba yung indicator na napakahalagang indicator na hindi po na-meet ng mga local government, ng mga barangays natin last year. Kung ito ina-meet ng mga barangays natin, siguro mataas po yung percentage of passing natin ngayon. And I hope yung indicator na ito ngayon ay inyo nang natugunan at nagawa ninyo kasi napaka-importante po. Hindi lang po kasi DILG ang nagka-crop ng mga indicators na to. At ito po yung mga indicators na ito ay pinag-uusapan po sa national level together with other national government agencies po. So I hope we could make it, yung mga nandito po, at saka yung mga dati nang pumasa, makapasa pa rin, at yung mga bago naman na gustong makapasa, ay ituloy lang po natin kasi if we could not make it this year, baka naman po next year. Kayang-kaya na po nating makuha. So with that po, magandang umaga sa inyong lahat. Magstay lang po ako dito at makikinig lang. At kung may mga katanungan po kayo, wag po kayong mahiyang magtanong. Isulat lang po ninyo sa chat box at para iput namin ito'y masagot, lalong-lalo na po sa ating mga barangay officials. Again, magandang umaga po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Okay, good morning po sa ating lahat. To continue po sa discussion ni Ma'am Larry kanina. So kanina po, nabigyan na po tayo ng overview ng SGLGB for this year implementation sa 2024. Ngayon po, talakayin naman natin isa-isa yung mga indicators na hahanapin po natin, even the mean of verifications na ipapasa po ninyo sa inyong respective city, municipal, local government operations officer plus city directors. Umpisahan po natin sa financial administration. So for financial administration, this pertains to a barangay's outstanding practice of accountability and transparency in financial administration by adhering with accounting and auditing standards. So lahat po ng related sa financial, yung sa transparency, accountability, papasok po sa financial administration and sustainability. Isa-isahin po natin yung mga indicators. Una po dyan, syempre, yung full disclosure policy na advocate po ng DILG, hindi lamang po sa mga barangay, even sa ating mga cities, municipalities, and provinces. So for FDP, next slide po, meron po 7 documents or financial documents na hinahanap or kailangan i-post ng mga barangays sa iba't ibang conspicuous places sa kanilang area. Nandyan po yung barangay financial report, barangay budget, summary of income and expenditures na quarterly, 20% component of the NPA utilization, quarterly po din ito, annual procurement plan or procurement list,
list of notices of award, and yung itemized monthly collections and disbursement. Bakit po ba natin hinahanap yung 7 documents na to? Kasi pursuant to Section 352 of the Local Government Code, saka yung mga DILG Memorandum Circulars po natin, barangay shall demonstrate good financial housekeeping and to ensure that barangays adhere to the highest ideals and standards of transparency and accountability. Ang mga punong barangays po ay dinadirect nga po na mag-post ng kanilang mga financial documents sa iba't ibang lugar po sa kanilang barangay as prescribed po sa Department of Budget and Management. So para sa itsura po ng report na kailangan na ipasa po sa ating CMLGOs and City Director. Next slide po. Ito po yung form natin na sinasubmit natin quarterly. And kung matatandaan nyo, sinasubmit po natin ito after ng isang quarter or on or before ng 20th day of the ensuing month ng quarter. So dito po nakalagay kung compliant po or non-compliant ang isang barangay sa different financial reports na kailangan po nilang i-post sa kanilang barangay. Para po sa easy access, dun po sa ating technical notes, nagbigay po ang ating NBOO Secretariat ng mga leaks and even certifications template para po madaling makita ng ating barangay secretary and mga assessors po sa SGLGB. So dito po, 3 quarters po ang titingnan. First to third quarter of CY 2020. Next po. After po ng full disclosure policy, next indicator po is yung innovation on revenue generation. Ito po yung increase in local resources in CY 2023. So comparison po ng 2 taon between 2022 and 2023. Dapat po magkaroon po ng increase sa local resources pagdating po ng 2023. Diba? Alam naman po natin, although meron pong share ang mga barangay sa ating national tax allotment, gusto rin po natin ma-practice nila or magawa po nila yung kanilang corporate powers para po sa mga local resources. So as an indicator, ang hahanapin po natin dito is yung increase ng 2023 from 2022. Para po madaling hanapin yung naging increase or yung local resources po nila nung taong yon. Next slide po. Ito po yung sample ng barangay financial report na kung saan makikita po yung mga local sources, external sources, non-income receipts. So dito po, pwede po nating kunan yung local resources from 2022 and 2023. So dalawang report po ang hahanapin natin to compare 2 years. Para po sa template, nandyan po sa inyong screen yung mga link po natin for SRE and even yung certification po ng template kung sakaling magbibigay po ng certification yung ating city or municipal treasurer. Next slide po. Para naman po sa approval of barangay budget, ang reckoning year po kasi natin for 2023 or yung ating assessment period is 2023. So, ang titignan po natin is the 2023 annual budget na approved not later than December 31, 2022. Pero, meron pa rin naman pong bibigay na consideration sa mga barangays na nakapag-approve or enact na kanilang appropriation ordinance hanggang March 31, 2023. So again po, not later than December 31, 2022 para sa annual budget na 2023, pero consideration pa rin po yung approval until March 31, 2023. For the sample template po, meron po ba pa? Next slide po tayo. Okay. So wala na po tayo. Basta yung appropriation ordinance ang hahanapin po natin dito. Next po is the allocation for statutory programs and projects. Diba? Ang dami-dami po bukod po sa 20% development fund. Nandyan din po, next slide. Yung mga local disaster risk reduction and management fund, gender and development fund na 5%, senior citizens and person with disabilities, local council for the protection of children na 1%, and yung sanasabi po kanina ni Ma'am Larry na medyo naging challenge po sa mga barangays natin sa last year SGLGB kasi yung transfer po ng Sangguniang Kabataan Fund na 10%. Kasi po, ayon po sa DBM-LBM number 85 defines allocation for statutory programs and projects
as the budgeted resources designated for initiatives mandated by legislation or other official pronouncement. Moreover, it emphasized that priority allocation for the national tax allotment and other sources must be directed towards fulfilling the obligation outlined in Section B of the LGC or yung mga facilities and services po natin. These obligations encompassed providing essential services and facilities to the local community. So ito po yun. Dapat yung 6 na statutory obligation or programs po natin, napundukan po ng tama ng ating mga barangays. Para ulit po sa certification ng ating barangay para sa kanilang mga statutory funds or programs, meron pong naka-attach or naka-flash na link para madali po natin mapakita during the assessment. Again po, 20% sa LDF, ano po to, at least 20%, hindi po pwedeng bababa. Then yung sa LDRIM Fund, 5%, Gender and Development Fund, 5%, Senior Citizens and Person with Disability, 5%. Hindi po, kahit kayo po kung paano po yung hatian ng dalawang sector. Then yung Local Council for the Children, 1%. And lastly, yung Sangguniang Kabataan, 10%. Next po. Another indicator po is yung Barangay Citizen Charter. So dito po, ang hinahanap natin primarily is posted yung Citizen Charter ng mga barangay sa kanilang mga barangay halls. Di ba, gusto po kasi natin sa ease of doing business and even ARTA compliance, dapat po posted yung mga transactions, yung mga processes, kung ano po ba yung mga processes na dapat daanan ng mga clients natin or ng ating mga constituents sa pagkuha ng clearances, certificates, and any other issuance na binibigay po ng barangay. So, ang hinahanap po dito is the picture ng mismong Citizen Charter posted sa labas ng barangay hall and dapat nakikita po ng maigi. Pagpasok pa lang po or before pagpasok ng mga kliyente natin sa barangay hall, kitang-kita na po yung Citizen Charter. Another template nga po, naka-flash po sa inyong screen para po mas madali po yung ating documentation. Next po is the release of the SK funds. Next slide. So dito po, dalawa po yung hahanapin natin. Dito po talaga medyo nahirapan yung ating mga barangays kasi sa kadahilan ng hindi po kumpleto yung mga SK officials o di kaya naman hindi pa po banded yung ating SK chairperson and the treasurer or wala pong SK chairperson. So madaming dahilan po kung bakit last year hindi po talaga na-comply or na-pass po itong indicator na ito. Pero dalawa nga po yung indicators na hinahanap. Una is the automatic release ng 10% SK fund as mandated po ng SK Reform Act. So dito po, hahanapin kasi sabi po sa Reform Act, dapat monthly yung release natin and hindi bababa sa kabuuan na 10% yung total na natanggap po ng SK. Ngayon, kung hindi naman po monthly yung pagbigay or pag-transfer ng fund, ang mangyayari po, dapat mayroong written agreement ang between barangay and the SK kung kailan po ina-transfer yung pondo ng Sangguniang Kabataan. And primary document po na hahanapin is yung mga deposit slips na pinapasok po natin sa mga bangko kung kailan po tayo nagta-transfer sa SK. And i-compute po yun. Hindi lang po sapat na nag-transfer. Dapat at least 10% po ang na-transfer sa Sangguniang Kabataan. Kung wala naman pong mga deposit slips, kung hindi na po natin sila mahanap, i-consider mo na po yung mga bank statements. Dapat po makikita po dun sa bank statements kung kailan po nag-transfer and magkano po yung kabuoang transfer ng barangay to SK funds. Another thing po, bukod po dun sa transfer ng SK fund, dapat po present ang approved Annual Barangay Youth Investment Program ng SK for 2023. So bukod po dun sa transfer or release ng SK fund, dapat pong merong approved annual budget youth investment program. Kasi 'di ba hindi naman po magagamit ng SK ang kanilang pondo, ang kanilang 10% share kung wala po silang approved annual barangay youth investment program na nag-a-address po dun sa 8 sectors ng youth. Next po. Sa conduct naman po ng barangay assembly,
So dito po, for LGC or local government code, every SEM dapat po nagkakandak ang isang barangay ng barangay assembly. However, last year po, dahil po nag-coincide sa barangay Sangguniang Kabataan election, ang second semester barangay assembly, dinifer na muna po ito, and ang titignan na muna po natin for 2024 SGLGB is the first semester conduct of barangay assembly. So dito po, bukod dun sa conduct, titingnan po yung post-activity report ng barangay, kung kailan po na-conduct, sino-sino po ang nag-attend, and ano po yung mga na-discuss na topics during the assembly. For the template, next slide po. Ayan po yung template natin ng Barangay Assembly Annex D. Ideally, ito po yung sinubmit ng mga barangays to our city and municipal directors or city directors and city municipal local government operations officer. Kasi 'di ba kakatapos lang po ng assembly last year. So dito hawak po dapat ng mga MLGOs, CMLGOs and city directors po natin ito. For the template, again, para po sa ease access ng ating mga barangays and even sa ating mga assessors, nandito po yung mga link, and later on, i-share po namin sa inyo para mas mapabilis po yung assessment natin sa SGLGB. Yun po yata ang mga indicators ng financial administration. May mga questions po ba tayo before po tayo mag-proceed sa disaster preparedness? Yes po, may naka-raise po ng hand. You can unmute po your mic. Ma'am, good morning po. Yes po, sir. Ma'am, tanong ko lang po regarding po dun sa SK. Paano ma'am yan kung halimbawang hindi pa nakapagbaban yung SK? Ano pong MOBs ang pwede namin ilagay sa financial administration? Yes po, sir. Kung hindi pa po banded yung ating mga SK, yung last year po ito, sir, yung mga Yes, ma'am. last term po natin, ang dapat na ginawa po is transfer muna sa trust fund ng barangay or di kaya pinasafekeep po sa pondo po or transfer din po sa trust fund ng treasurer po natin sa LGU na sumasakop po sa atin. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay po, sir. Any question pa po before po tayo mag-proceed sa next governance area? Unlike SGLGP po, kakunti pa lang din po yung mga indicators natin sa SGLGB, kaya mabilis lang din po yung ating discussion. And wala na din pong masyadong nagbago kasi gaya po ng nabanggit kanina ni Ma'am Larry, meron po tayong 3-year indicator system na titingnan po talaga kung ano po yung performance ng ating barangay sa buong bansa. Kung wala na pong tanong, may I proceed na po sa second governance area natin. Pa-thumbs up na lang po sa ating mga participants. Alright, sige po. For the disaster preparedness naman po, this refers to a barangay's proactive measures including the development and implementation of disaster risk reduction and management program. So dito po pumapasok yung lahat ng mga activities natin pertaining to disaster preparedness. Kasi 'di ba, tayo po ang frontline sa ating community. So kung sakaling magkaroon po ng sakuna or calamity, tayo po ang unang magre-responde sa ating community. Next slide po. Una po dyan, yung functionality of BDRMC or yung Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee. So ito po yung nabanggit din kanina ni na Arditon and Ma'am Larry na mga integrated na po yung mga barangay-based institution natin sa SGLGB. Kaya wala na pong ibang assessment na ikakandak yung ating mga DILG field officers kundi yung SGLGB pero kasabay na din po ng other BBI. Sa functionality of BDRMC, paano po ba masasabi na functional po yung ating committee? Next slide po.
makikita niyo po sa inyong screen, ang components po ng functionality ng BDRIM-C is yung structure na dapat po, ayon po sa Section 12 of RA 10121, there shall be established an LDRIM-O in every province, city, and municipality, and a barangay risk reduction and management committee in every barangay, which shall be responsible for setting the direction, development, implementation, and coordination of disaster risk management programs within their territorial jurisdiction. Gaya nga po nang nasabi ko, ang barangay po kasi ang front line sa ating community. So dapat po kayo at your level, handa po sa mga ganitong sakuna, given na meron po tayong kanya-kanyang hazard sa ating barangay. Ano po ba ang minimum composition ng ating BDRIM-C? Unang-una po dyan, syempre, nandyan po ang ating punong barangay, a representative from the Sangguniang Barangay, and 2 CSO representative from the basic sectors. Bukod po dito sa ating BDRIM-C, may mga subcommittees po na kailangan tayong i-create para po sa iba't ibang sector po or vulnerable class po ng ating barangay. Pumapasok po dito yung training, sa search and rescue, sa mga early warning. So kung mga nagbinayo na po tayo, present po isa-isa yon. Pero at the minimum, ang composition po is yung 3, yung punong barangay, a representative from the Sangguniang Barangay, and 2 CSO representative po from the basic sectors. Sa plan naman po, ang hahanapin natin is yung approved community-based disaster risk reduction management plan. Community-based, ibig sabihin, kasama po ang lahat sa pagpaplano, hindi lang po ang punong barangay or mga punong barangay or mga Sangguniang Barangay members, kundi lahat po ng sektor ng ating community. Dapat po approve po siya ng lahat ng sektor, ng women, children, and even mga faith organizations po natin na nakikita po sa ating barangay. Then, dapat kasama din po or included po yung 4 thematic areas ng disaster. Nandyan po yung prevention and mitigation, disaster preparedness, disaster response, and yung rehabilitation and recovery. Hindi po sapat na puro disaster preparedness and disaster response din po tayo. Kasi gusto po natin, una pa lang, na-prevent or na-mitigate na po natin kung ano po yung merong hazard sa ating barangay. And syempre, yung rehabilitation and recovery, kung sakaling di na po talaga natin mapigilan, given na ano po to, natural disaster, nandyan din po yung mga rehabilitation ng mga ating infrastruktura, o di kaya naman yung mga recovery po ng mga nasalanta nating mga kababayan or kabarangay. So dapat 4 thematic areas po ito, and pwede po mag-certify ang ating local disaster risk reduction management pagdating po dito kasi sila naman po ang kasama sa assessment ng ating mga CB-DRIM plans. Sa budget, di ba kasama po sa LDRIM yung ating statutory programs kanina sa financial. Pero dito naman po sa area ng disaster preparedness, titignan po ulit kung at least 5% ng ating pondo ay napunta sa local disaster risk reduction management fund. Then nag-allocate po tayo ng 70% for the prevention and mitigation para po doon sa 4 na thematic areas natin, and 30% nga po sa quick response fund. Pagdating naman po doon sa 70%, na-utilize po ba natin ito at least 50%? So yun po yung titignan natin para sa budget po ng LDRIM fund. Sa physical accomplishment, kanina po, meron tayong mga PPAs under po ng 4 thematic areas. Ngayon, sa physical accomplishment, ika-call out po natin yung mga PPAs natin for 2023, then i-check po kung at least 50% po ba ng PPAs ay na-complete or na-accomplish natin ng nakaraang taon. So yun po ang components ng Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee, structure, plan, yung ating CB-DRIM, budget, yung sa ating local disaster risk reduction fund na 5%, then 70% component sa prevention and mitigation and preparedness, then 30% sa quick response fund, then at least 50% po dapat na utilize, then sa utilization naman, 50% or at least 50% ng ating mga PPA sa CB-DRIM ay na-accomplish or completed na po natin. Sa mga templates po ulit, nandito po sila yung link, and bibigay
po namin later on yung ating presentation. Next indicator po. Sa risk assessment naman po and early warning system, pasok po dito ang ating next slide po. Tatlong components po ang tinitingnan kasi based on Rule 6 nga po ng Section 4 of the IRR of RA 10121, the BIDRIMC in coordination with concerned national agencies and instrumentalities shall perform the following functions with impartiality given the emerging challenges brought by disasters of our times. So, kanina nga po kayo ang first responder, dapat alam nyo po ang inyong risk or hazard na meron sa inyong barangay. So, dapat meron po tayong kinandak ng mga activity in relation to risk assessment. May mga training po ba tayo? And prior po sa paggawa ng community-based disaster risk reduction plan, dapat may mga risk assessment po tayo na nakandak na. And even dun sa mga history po na mga disasters na nangyari po sa ating barangay. So after po na nagkaroon tayo ng risk assessment, syempre ang naging resulta po nun, or isa sa mga naging resulta, meron na rin po tayong barangay risk or hazard map. Kasi dito po naka-overlay kung alin barangay or sitio or mga purok ang mga vulnerable either sa flooding, sa landslide. At a glance, makikita po natin kung sino po mga area or sino-sinong mga kabahayan ang at risk po sa mga hazard na makikita po sa ating barangay. Bukod po dun sa barangay risk or hazard map na pinamimigay ng MGB, mas maganda po mismo may sarili tayong risk map or hazard map para at least talagang localize po yung ating mga mapa. And ito rin po kasi magagamit po natin sa pagpaplano ng ibang mga plano po natin kagaya ng barangay development plan, CB-DREAM, and other plans po natin sa barangay. Sa early warning system naman po, kagaya po ng SGLG, hahanapin po natin yung top 1 and top 2 hazard natin sa barangay. Pwede po kasi magkaiba ang top 1 and top 2 hazard po ng barangay at ng kanilang respective cities or municipalities. So dito, babalikan po natin yung risk assessment kung ano po ba talaga yung top 1 and top 2 hazard. Then, titignan po natin kung meron po ba tayong available markers sa kanilang barangay. Kagaya po ng sa flooding, meron po ba mga flood markers, yung mga landslide area po natin or landslide prone, meron po bang mga signages or mga signs po na nagsasabing landslide prone. Sa mga coastal communities po natin, kung halimbawa, ang hazard po natin or pwede pong car ang isang storm surge, meron po tayong mga babala or mga signages na dapat hindi na po tayo nagpapatayo ng mga kabahayan or mga infrastruktura sa naturang lugar. So again po, sa risk assessment, tatlo po yung hahanapin natin. Yung mismong risk assessment na kinandak, yung barangay risk or hazard map, and syempre yung pangatlo, yung mga markers or mga early warning system natin for top 1 and top 2 hazard. Next po. Sa preparedness for effective response and recovery naman po, dito pumapasok ang kahandaan natin kung sakaling kailangan pong mag-evacuate ng ating mga constituents. Nandyan po yung permanent or temporary evacuation center ng mismong barangay. So, hindi lang po yung sa mga city or municipality, dapat po meron din pong permanent or temporary evacuation center ang ating barangay. Then bukod po sa ating evacuation center, kumpleto po ba ang mga facilities at the minimum? Siyempre, nandyan po yung mga tulugan, pwede po ba tayo mag-cater ng mga basic services or necessities, kagaya ng mga pagkain, meron po bang tubig para maligo, magluto, and among others po. Bukod po sa evacuation center, gaano po tayo kahanda mag-response? Meron po ba tayong mga disaster supplies and equipment? Yung mga minimum requirement po kasi natin at the barangay level is the communication equipment. May mga two-way radio po ba tayo? May mga cellphone po ba tayong ginagamit for info dissemination? And other equipment natin particular sa communication. Nandyan din po, may available po ba tayong rescue vehicle or yung mga alternative vehicle? Kung sa barangay po dyan, yung mga barangay vehicle po ba natin, nagagamit po ba natin sila sa rescue? Or pagdating po ng sakuna, kailangan natin mag-evacuate, nagagamit po ba natin sila
to mobilize or to transfer yung mga constituents po natin. So another ano po yun, equipment na hahanapin. Next po, generator set or alternative sources of energy. Kasi 'di ba, pag po disaster or sakuna, kalimitan natatanggalan po tayo ng kuryente or napuputulan po tayo ng mga lifeline. So meron po bang in place na generator set or alternative sources of energy yung mga barangays natin? Yung sarili po nilang genset. Then sa pag-response naman po, meron po ba tayong available na first aid kit or dala-dala ng mga ating mga emergency response team? Siyempre yung mga PPE po na mga emergency response team natin or yung mga personal protective equipment. And lastly, flashlight kasi 'di ba kadalasan po nangyayari po yung mga rescue paggabi. So mga flashlight po ang isa sa hahanapin natin at the minimum ng mga disaster supplies and equipment po ng barangay. Next po. Okay, so yun po yung mga indicators natin sa disaster preparedness. Tatlo lang po, pero isa po kasi talaga yung functionality po ng Barangay Disaster Risk Reduction Management Committee. So kung hindi po tayo pumasok dun sa moderate and highly functional po ng BDRIMC, dun pa lang po, hindi na po natin mapapasa yung disaster preparedness na area. And dun po sa dalawa, although tatlo lang po na indicators, may mga sub-indicators pa po kasi hinahanap aside po dun sa mismong main indicators ng SGLGB. May mga katanungan po ba tayo or mga clarification? Ano po bang MOV na hahanapin? Before po tayo mag-proceed dun sa next na core governance area na safety, peace, and order. Mukhang wala naman na po. Okay lang po bang mag-proceed tayo sa safety, peace, and order? Okay po. Sige po. Sa safety, peace, and order na last core governance area po natin sa SGLGB, this represents a barangay's outstanding performance in maintaining peace and order through activities and support mechanisms that protect constituents from threats to life, health, and security. So, kanina sa disaster preparedness, isang BBI lang po ang hinahanap natin. Pero dito sa safety, peace, and order, madami-daming BBI po ang titignan natin. So, mahaba-habang area din po ito. Next slide po. Unahin na po natin yung functionality ng Barangay Anti-Drug Abuse Committee. So, ito po at your screen, yan po yung functionality or components po ng BADAC. Sa creation po or organization ng BADAC, dapat po in compliance po siya sa DILG DDB JMC number 2018-01. Ang minimum composition po ng ating committee, unang-una po dyan, syempre yung punong barangay, sanggunian barangay member, SK chairperson, public school principal or representative, chief tanod or executive officer, at least 2 representatives po ng non-government organizations or civil society organizations, representative po ng faith-based organization, at ng ating chief of police or representative ng ating local PNP. So isa lang po ang mawala or matanggal po sa composition po ng ating BADAC. Hindi na po compliant sa committee or BBI po ng BADAC. Bukod po dun sa membership, hahanapan din po sa mismong executive order or panibagong executive order yung BADAC committees. 2 BADAC committees po yung hahanapin. Una po dyan is Committee on Operations and yung pangalawa, Committee on Advocacy. So, bukod po doon, dapat din nagko-convene or nag-meet po yung ating BADAC monthly. Pero for this assessment, dahil nga po nagkaroon ng BSKE last year, mga prior the election ang hanapan po natin ng MOV. So hindi mo na po natin i-include yung October, November, December.
Even yung sa term or yung term-based po na titignan is yung term po ng previous officials, hindi po yung mga nakaupo po ngayon. Pero di ba nagkaroon po tayo ng turnover ng ating mga documents and other equipment and other materials po sa barangay. So we assume na hawak pa din po ninyo ang mga dokumento po ng mga previous term na officials. Bukod po dun sa organization ng mismong BADAC, nandyan din po dapat yung Barangay Rehabilitation Referral Desk. And pwede rin naman po sa mismong organization makikita na po yung creation ng mga house cluster, yung mga house cluster leaders, team leaders. So dapat included na po yun. Or even sa separate executive order, yung mga BADAC auxiliary teams po natin, dapat naka-establish na din po. Plan and budget. Kung kanina sa BDREAM C, yung si BDREAM po ang hinahanap. Dito naman po sa BADAC, yung ating BADAC Plan of Action na nakakal out po sa BPOPs naman ang hahanapin for BADAC. Then yung sa budget, wala naman pong sinabi kung or ilang percentage po ang kailangan i-allot. Basta meron pong substantial amount ng budget para po sa BADAC, okay na po tayo doon. Another component po is yung implementation of drug abuse prevention advocacy campaigns ng mga barangay. So again, barangays po ang nag-initiate ng ating mga activities or programs. Siyempre, nandyan din po yung submission ng ating drug clearing operations, submission of consolidated information report na na-submit po sa PNP. Dapat po merong transmittal and receive po ng local PNP and ng DILG. Then lastly, yung community-based intervention for person who use drugs. So bukod po dun sa mga drug clearing operations or mga initiatives natin, meron din po dapat tayong mga programa para dun sa mga person who use drugs natin or mga PWODs sa barangay. Next po. Sa functionality naman po ng BPOC, dito po, konti lang po yung hahanapin natin. Next po. Kung kanina madami-dami po sa BADAC, dito po sa BPOC, 3 components lang po ang hahanapin. Based po sa Executive Order number 366, series of 1996, matagal-tagal na din po, states that every barangay shall organize a barangay peace and order committee to serve as the implementing arm of the City Municipal Peace and Order Council or yung ating mga CMPOC at the barangay level. Ang minimum composition po ng BPOC, again, ang ating punong barangay, sanggunian kabataan chairperson, a member of the Lupon Tagapamayapa, a public school teacher, PNP officer, so pwede po yung chief of police or any representative niya, representative from the interfaith group, a senior citizen, and at least 3 members of the existing barangay-based anti-crime or neighborhood watch groups or an NGO representative. And lastly, a barangay tanod. Again, kung isa lang po dyan ang mawala, hindi po tayo compliant sa composition or membership po ng ating BOC. So po, bukod dun sa membership or composition ng BPOC, nandyan po ulit yung ating plano or yung ating Barangay Peace and Order Public Safety Plan. So, gaya po na nga sabi ko kanina, dito po nakaka-call out dapat yung ating BADAC Plan of Action. Approval po nito, or reckoning year natin is 2023. Dapat yung plano na i-present po sa mga DILG field officers namin ay yung 2023 na plano. Then, based po dun sa plano, ilan po or ilang percentage po ang na-accomplish ng mga barangays para po sa physical or yung mga completion rate po natin. Then, dun sa allotted po na budget, at least 50% po dapat ang ating financial accomplishment. So, 3 lang po primarily ang hinahanap natin sa BPOC, yung composition, yung plan, yung physical or financial accomplishment para masabi pong functional tayo na Barangay Peace and Order Committee. Next slide po.
Another functionality po ng ating BBI is yung lupong tagapamayapa. Iba po ito sa lupong tagapamayapa Incentives Award. Kasi yun, ano na po yun, award-giving body, and ninonominate po natin kung sino-sino yung mga barangay na i-elevate natin sa municipal or city level, up to provincial, until to regional, hanggang national. Pero dito po, titignan lang natin functionality po ng mismong lupong tagapamayapa. Wala pa po yung other indicators po ng LTIA. Paano po masasabi na functional ang ating lupong tagapamayapa? Section 406B of the Local Government Code states that the DILG shall provide for a system of granting economic or other incentives to the lupon or pangkat members who adequately demonstrate the ability to judicially and expeditiously resolve is referred to them. So meron po tayong 4 na components for lupong tagapamayapa. Una po dyan is yung mismong organization or SGLGB ang hahanapin mo natin at least 10 KP sa Form 5 oath of office of the lupong tagapamayapa members signed by the punong barangay. Inuulit ko po, KP Form 5, hindi po KP Form 4. Kasi doon po makikita yung sa organization po ng ating mga lupong tagapamayapa. Then at least 10 po na oath of office ng ating mga LP signed by the punong barangay. Then kasunod po dyan, siyempre yung maintenance po ng ating record system. Systematic po ba ang pagre-record ng ating mga cases? Then magkaiba po ang hahanapin natin sa mga barangay para sa mga cities and barangay para sa municipality. Sa mga barangay po for cities, dapat po computer database with searchable information tayo. So again, computer database na po siya. So computerized or computer aided na po dapat yung ating records ng mga cases. Sa mga municipalities naman po, pwede pa rin po yung manual records or yung mga case record book, yung sa ating mga logbook po, or digital record filing po. Halimbawa, meron po tayong mga final na cases or mga recorded na cases, pwede pong i-scan natin tapos nakakompile na lang po para sa mga municipality na barangay po ito. Again, sa mga city po, computer aided or computerized, then yung sa mga municipality po sa barangay, pwede pa din po yung mga manual na record po natin. Sa meetings naman po, ang mga lupong tagapamayapa po dapat nagkakonduct ng monthly meetings for the administration po ng katurungang pambarangay. So, hahanapin po natin dito is yung mga copies of minutes of the meetings with attendance sheets ng at least 3 minutes covering minutes conducted in CY 2023. 3 lang po kasi nga po nagkaroon ng BSKE last October. So yung term lang po ng mga previous officials natin muna ang i-assess natin na performance. Sa KP trainings naman po, dapat po yung ating mga lupong tagapamayapa ay nag-attend ng mga KP-related training or seminar not earlier than CY 2020. So, ang tanong po dito, paano po, di ba, kaka-organize lang ng lupon last year or ng last quarter last year and ngayon lang po nag-training. Hindi muna po natin tatanggapin yun kasi lahat po ng mga trainings after the BSKE ay papasok po sa next year implementation po ng SGLGB. Ang hahanapin pa lang po natin dito is yung previous term po ng mga BSKO and employees. So 4 po sa LP, wala pa po yung other na LTIA, organization, maintenance of record cases, meetings, and KP trainings lang po para po sa functionality ng lupong tagapamayapa. Next slide po. Dito naman po sa next indicator natin na organization and strengthening of TANODs. Dito po, unang hahanapin ulit natin is the structure or yung organized barangay TANOD with its composition compliant to the provisions of DILG MC number 2003-42. So dito po dapat ang composition niya is yung chief TANOD or yung ating executive officer, then yung mga team leaders, and syempre yung mga team members. Ito po dapat sign yung executive order
ng ating punong barangay or any similar issuance kagaya po ng resolution, ordinance, on the organization po ng ating barangay tanod covering January to October 2023. Inuulit ko po, hindi po muna kasama yung mga term after po ng barangay SK election ng October. So ang performance assessment period natin is 2023 prior the BSKE. Another sub-indicator po ng organization ng strengthening of tanods is yung trainings. So dito po, ang kailangang i-present natin is at least one copy of proof of training such as certificate of completion and or participation ng ating mga tanods. Ito po yung attendance ng mga barangay tanod natin to necessary training not earlier than 2020s. So pati po mga training, naka-term based po tayo. Pero ang tinitignan dapat not earlier than 2020. Up to 2023 before the BSKE. Next indicator po is the initiatives during health emergency. Again, nahanap po natin dito is yung Organized Barangay Health Emergency Response Team or yung BHERD with its composition compliant po sa PILG number 2020-023. Ang minimum composition po natin ng BHERDs is yung executive officer, isang barangay tanod, and 2 barangay health workers. And bukod po dun sa BHW, dapat po meron tayong mga nakapaskil na hotline numbers na pwedeng tawagan po ng ating mga constituents kung sakaling mangailangan po sila ng assistance. Either poster or tarpaulin containing the active telephone and or cell phone numbers of barangay, punong barangay, and BHERT members posted in conspicuous place or public places within the barangay jurisdiction. Ang requirement or MOB para po dito is yung mga photo documentation ng ating mga poster or tarpaulin or screenshot kung sakaling sa mga website or FB page po tayo nagpo-post. And last indicator po for safety, peace, and order ay ang barangay road clearing operations na mainit-init kasi meron po tayong bagong MC. Di ba, meron na pong validation. Pero for this year assessment po ng SGLGB, 3 buwan lang po ang titignan. 3 monthly reports covering July to September 2023. So hindi muna po natin titignan from January to June, kung hindi yung July to September lang. Ang kailangan po namin is yung Annex A po ng mga barangays natin dun sa previous form. Makikita doon kung nag-conduct po or hindi nag-conduct ang isang barangay, anong mga sitio, anong mga purok ang ni-road clear, then ilang kilometro po ang na-clear or natanggalan po ng obstruction. Then yung mga attachment po is yung mga photos during the road clearing operations. Magkaiba po muna ito sa kinakonduct po natin na road clearing this year kasi 'di ba meron na po tayong coverage, then meron na din po tayong validation. So sa ngayon, 3 buwan lang po, given na mahaba-haba po ang ating mga reports para sa road clearing and nagkaroon nga po ng barangay SK election noong October. So overall, yun po yung indicators natin for core governance area ng financial administration and sustainability, disaster preparedness, safety, peace, and order. So dito po sa SGLGB, dapat yung 3 governance areas po ang kailangan nating ma-comply para mag-proceed po tayo or ma-endorse po tayo as potential passer ng ating mga DILG field officer. Kasi lang po, ang hindi natin mapasa or ma-comply na area ng core governance, hindi na po tayo mag-proceed. Kasi ang principle po natin ng SGLGB 2024 is 3+1, 3 core governance areas plus 1 essential area. Again, proceed na po tayo sa mga katanungan kung wala na pong Meron pong meron pong queries po from Sir Jason po ng San Fernando. Clarification po, yung 2023 coverage po ay 2 EOs hahanapin, previews and current admin like sa SGLG for MCs. Yes po, Sir Jason. Good morning po. Hindi po. Previous EO po ng ating mga former barangay and SK officials lang po ang titignan. Hindi pa po included dito yung mga
currently or kaka-reorganize lang po na committees and other body po natin sa barangay. Thank you po, Ma'am Fatty. Clear na po ba, Sir Jason? Okay. Questions po? Pwede po tayo mag-raise ng hand before po tayo mag-proceed sa next topic po natin. Okay, hearing none naman po, Ma'am Fatty. Ang reckoning period po natin or yung assessment period po natin is 2023. Hindi po kasama muna yung mga after barangay and SK election. So kung mga executive orders po yan, mga accomplishment, January to October or before po ng election ang titignan natin. Hindi muna po kasama yung mga current administration. Kaya we assume po sana na turn over po ng mga former officials natin yung mga documents, lalong-lalo na may MC naman po tayo na nag-e-enjoy sa lahat ng barangays na mag-conduct po ng inventory and turnover ng mga outgoing to the incoming barangay and SK officials. Ms. Jack, tingin ko, may question pa po si Sir Jason. Pati po financial and physical accomplishment is until October 31, 2023 lang po mga certs. Hindi po cert, kasama po yung buong taon po. Okay, clear po ba, Sir Jason, yung concern or query po natin? May mga questions pa po ba or concerns? Okay. Mukhang wala pa po tayong questions. So, before po tayo mag-proceed sa ating next topic, pwede po muna tayong magkaroon ng, ayun, meron po. Si Sir San Leonardo po. Pwede po tayong mag-unmute, sir. Good morning po. Ma'am, tanong ko lang din po ma'am, yung pong BADPA saka BPAPS ma'am, magka-integrate na po ba yun nahanapin o isang ko lang po yun sa BADPA at saka yung BPAPS? Kasi ma'am, yung inilagay sa SGLGB po, magkasama po yung BADPA at saka BPAPS. So ano po ba ang kwan doon? Either na magkahiwalay pa po ba sila o isa na lang po ma'am? Hello po, sir. Magkaibang plano po yung hahanapin. Ang sinasabi ko lang po kanina is yung bad pa po kasi 'di ba na kukuha po siya or parang pwede po siyang i-translate from the Barangay Peace and Order Public Safety Plan. So may portion po kasi yung BPAPs natin ng anti-illegal drugs. So yun din po yung pwede nating i-present na bad pa. Pero magkaibang plano po dapat sila essentially. Yes ma'am. Sige po ma'am, klaro po. Salamat po. Okay, thank you po, sir. May question pa po dito sa ating chat box, Ma'am Fatty. What if yung mga documents po ay kulang-kulang from Ma'am Imelda po? Opo, unfortunately po sa SJLGB, meron po tayong mga binigay na considerations, pero sa mga indicators po natin, ang proseso po natin is dapat lahat ng indicators ay mapasa or makomply. Isang indicator lang po na walang MOV, translate po yun or magre-reflect na non-passer po sa area na yon. Okay. So dapat kumpleto po talaga yung mga documents natin. Okay, thank you po, Ma'am Fatty. Another questions, concerns po. Pwede po tayong mag-raise ng hand or chat po natin dito sa ating chat box. Okay, hearing none naman po. So, before po tayo mag-proceed sa ating topic, we will have our lunch po muna and we will resume po at exactly 1 p.m. Happy lunch po sa ating lahat.
po.